Maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang umaga, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Regan Robles, mula sa PNP Aviation Security Group. At ngayong araw ng Martes, makakasama natin bilang special guest, co-host, si Miss Louise Suzanne Alba Lopez, ang Miss Asia Pacific All Nations 2022. Magandang umaga po sa iyo, ma'am. Magandang umaga, Regan, at magandang umaga, Bagong Pilipinas. Ayan, huwag po nating kalimutan i-like, i-follow at i-subscribe ang page ng Police Community Affairs and Development Group, PKG Tagapag-Ugnay at Police News Network. Kami po ay maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Mahigit 3 milyong pisong halaga ng shabu na kumpiska sa bypass operation sa Zamboanga. 6 na miyembro ng PNP, sugatan sa peaceful rally ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. At senior citizen nasawi sa isang vehicular accident sa Palawan. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Isang babae sa Legazpi City ang arestado sa bisa ng warrant of arrest na isinilbi ng Regional Anti-Cybercrime Unit 5 dahil sa kaso nitong Data and System Interference at Misuse of Device na may kaugnay sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Ito ay patunay ng dedikasyon ng pambansang pulisya sa pagprotekta sa mga digital na sistema at impormasyon mula sa mga mapanlinlang na aktibidad. Nakatutok dyan si Patrolwoman Mary Grace Artizuela. Criminal case number 17. Isang ginang na may 3 kasong kinakaharap arestado sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Honorable Mel Gerald Nueva, presiding judge ng RTC 5th Judicial Region Branch 5 Legazpi City, Albay, na nahaharap sa kasong data and system interference at misuse of device na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act na may inirekomendang piyansa na 72,000 piso bawat kaso. Ang naarestong suspect ay kinilala bilang si alias Ella, 45 anyos, residente ng Legazpi City, Albay, kung saan ito inaresto ng mga tauhan ng Regional Anti-Cybercrime Unit 5 kasama ang mga operatiba ng Legazpi City Police Station. Ipinaalam sa akusado ang kanyang mga karapatan sa lengguwaheng naunawa nito. Kasalukuyang nakapiit ang suspect sa Legazpi City Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon ng kaso. Paalala po sa publiko, i-encrypt ang inyong mga data upang maprotektahan laban sa hindi autorisadong pag-access. Pangalawa, gumamit ng malalakas na password at i-enable ang two-factor authentication. Number 3, i-monitor ang aktibidad ng sistema para sa mga kahina-hinalang gawain. Pang-apat, magsagawa ng regular na backup upang matiyak ang pag-recover ng data. At ang panghuli, kung ikaw ay nabiktima ng cybercrime,
agad itong i-report sa PNP Anti-Cybercrime Group o saan mang lokal na pulisya para sa agarang aksyon. Ako si Patrolwoman Mary Grace Artizuela, watching over you on cyberspace, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela. Napasakamay na ng mga otoridad ang sospek sa pamamaril sa isang babae sa Barangay Sukat, Muntinlupa City, matapos itong madakip sa isinagawang operasyon ng pulisya sa naturang lugar. Nakibalita dyan si Patrolwoman Reyna Joyce Dalire. August 15, 2024, patay sa pamamaril ang isang babae sa isang village sa bahagi ng Barangay Sukat, Muntinlupa City. Ayon sa report, madaling araw ng alas 3, nakarinig ng putok mula sa katapat na bakanteng lote ang mga duty ng isang village sa nasabing lungsod. Nakita ko po na tumatakbo yung binaril pababa, galing taas. Tapos hinahabol siya nung suspect. Nung hinahabol siya, pinasok siya sa barracks. Tapos pinasok na siya sa barracks, natagalan mga 40 minutes. Tapos paglabas nila, sa kanya binaril. Idinumog ng mga nakaduting sekyu ang insidente sa kalapit na presinto at agad naman na nagtungo ang mga pulisya ng Substation 4 ng Muntinlupa City Police Station sa pinangyarihan. Naaktuhan ng patay ang babaeng nagngangalang si alias Mirna, 29 anyos, na taga Las Piñas City. Nagagawi umano sa naturang village ang babae upang puntahan umano ang dati nitong ka-live-in partner. Ito pong biktima po natin merong mental illness. Ugali niya laging tumakas sa kanilang bahay at nagsasadya dito sa Muntinlupa dahil sa ang kanyang ka-live-in partner dito nakatira sa Sukat. Pinupuntahan niya ang kanyang ka-live-in partner. Kaagad naman itinuro ng witness na nakakita sa insidente sa mga otoridad ang suspect sa pamamaril na isa ring sekyu. Kinilala ang suspect na si alias Nilo, 39 anyos. Base sa investigasyon ng pulisya, lulong sa alak ang suspect kaya't nabaril niya ang biktima. Isa pong nakikita nating motibo sa pagpatay ay yung pagiging sobrang kalasingan niya. Langon-lango siya sa alak ayon sa witness at hindi niya nga alam ang kanyang nagawa nung siya nahimasmasa na. Kumpiskado sa suspect ang baril na ginamit ito sa pamamaslang. Na-recover din ang mga basyo sa crime scene. Dati na ring naaresto ang suspect sa kasong unjust vexation noong 2019 at ngayon ay nahainan na siya ng kasong homicide at nakakulong na sa kustudiya ng Muntinlupa City Police Station. At nakaraang linggo lamang sa nasabing istasyon, ginawaran ang nakawitness na sekyu ng komendasyon dahil sa kanyang ginawang pagturo sa salarin upang maaresto agad ang suspect sa pamamaril. Masaya. First time ko makatanggap ng ganun po. Nagpapasalamat po ako sa kanila sa tiwala rin po nila sa akin. Mula dito sa Muntinlupa City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Reyna Joyce Dalire, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dalire. Timbog ang isang lalaki matapos itong haina ng warrant of arrest sa kasong murder ng Dasol PNP sa Santa Cruz, Zambales. Ang report mula kay Police Corporal J.R. Del Mendo. Arestado ang isang 29 anyos na binata dahil sa kasong murder sa implementasyon ng warrant of arrest nito ng mga pinagsanib na puwersa ng Dasul Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit ng Pangasinan Police Provincial Office, Santa Cruz Municipal Police Station ng Police Regional Office 3 at mga miyembro ng Maritime Group sa bayan ng Santa Cruz, Zambales. Ang akusado ay naaresto sa pamamagitan ng warrant of arrest na ibinaba ni Honorable Vincent Ilamug, Presiding Judge ng RTC Branch 70, 1st Judicial Region sa Burgos, Pangasinan. Wala namang inirekomendang piyansa para sa pansamantalang kalayaan ng akusado. Ayon sa IOC na si Police Master Sergeant Mamaril ng Dasul Municipal Police Station, nagsagawa sila ng masinsinang paghahanda at information gathering at nang matiyak nila ang kinaroroonan ng akusado ay dito na sila nagsagawa ng operasyon kasama ang mga nabanggit na unit ng kapulisan. Sir, nung lumabas yung warrant, sir, matagal naming sinurveillance, sir. At kami ng mga information kung saan siya possible na tumitira o nagtatago, sir. Nung time na patuloy na pagkandak ng surveillance at monitoring, sir, napag-alaman namin na nandun siya sa Tabalong, sir, sa Santa Cruz, Zambales. Mula dito sa Ilocos Region, ito ang inyong PNN correspondent, Police Corporal J.R. Del Mendo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Corporal Del Mendo.
Agad na nirespondihan ng kapulisan ang isang vehicular accident sa bayan ng Nara, Palawan, na nagresulta sa pagkakasawi ng isang senior citizen matapos bumaliktad ang sinasakyan nitong top-down. Magpapalita dyan si Patrolwoman Abigail Datu. Vehicular accident ang naitala nitong bandang alas 4 ng hapon nitong Agosto taong kasalukuyan sa kahabaan ng National Highway Barangay Malinaw, Nara, Palawan. Sangkot sa naturang aksidente ang isang Suzuki motorcycle kulay itim na minamaneho ni Mr. Payos, 32 taong gulang at residente sa lungsod ng Puerto Princesa, at isang top-down type tricycle na minamaneho naman ni Mr. De La Isla, 81 taong gulang residente ng Barangay Malinaw, Nara, Palawan. Ayon sa investigasyon ng Nara Municipal Police Station, galing sa north to south direction ang Suzuki motorcycle habang papatawid sana pakaliwa ang top-down ng aksidente itong mabangga ng paparating na motor dahilan para bumaliktad ito sa gitna ng kalsada na nagresulta ng mga tinamong sugat at galos ng driver ng motor na si Mr. Payos habang nagtamo naman ng malubhang pinsala sa katawan ang driver ng top-down na si Mr. De La Isla. Nakapwa itinakbo sa Nara Municipal Hospital para lapatan ng lunas. Subalit pagsapit ng alas 5:30 ng hapon, idineklarang patay na si Mr. De La Isla, sanhi ng pamumuo ng dugo sa kanyang utak. Samantala, kapwa ngayon naka-impound sa Nara MPS ang dalawang bihikulong sangkot sa aksidente para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Mula dito sa Calapan City, Oriental Mindoro, ako ang iyong Peace News Network correspondent, Patrolwoman Abigail Datu, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Datu. Walang kawala sa batas ang isang barangay official matapos mahulihan ng shabu sa isinagawang buy-bust operation sa Malinaw, Albay. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Jeradel Loterte. Gumpay na buy-bust operation ang sinagawa sa bayan ng Malinaw, Albay na nagresulta sa pagkakaaresto ng isang incumbent barangay kagawad ng Barangay Balsa ng nabanggit na munisipalidad na kabilang sa high-value individual watch list. Naaresto ang suspect ng pinagsanib na puwersa ng Malinaw MPS, RPDEU at PDEA Regional Office 5 sa Barangay Hunop, Malinaw, Albay. Naaktuhan siya na nagbebenta ng pinanghihinalaang shabu sa isang pulis na nagpanggap na poster buyer. Nakuha mula sa kanya ang isang heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng tinatayang 10 grams ng shabu na nagkakahalaga ng 68,000 pesos. Sa karagdagang body search, nasamsam din ang 5 heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng tinatayang 50 grams ng shabu na nagkakahalaga ng 340,000 pesos at buy-bust money. Kasalukuyang nakakulong ang suspect sa Malinaw MPS at kinakaharap ang kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang Albay Kasurug Cops ay patuloy na nagsasagawa ng mga operasyon upang mas paigtingin ang kampanya kontra iligal na droga at sugpuin ang paglaganap ng krimen sa lalawigan. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jeradel Loterte, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Nagbahagi ng kaalaman ang mga tauhan ng Police Community Affairs and Development Group sa pamamagitan ng isang Capability Enhancement Seminar na ginanap sa Barangay Nagkaisang Nayon, Quezon City, nitong nakaraang linggo. Matagumpay na naisagawa ang nasabing lecture sa inisyatiba ng Sangguniang Masang Pilipino International Incorporated at Barangay Peace and Order Council kung saan pinangunahan ito ni Police Captain Nomer Macaraig ng Information and Communication Development Division ng PICA-G bilang resource speaker. Dinaluhan ito ng umabot sa 200 kalahok na binubuo ng mga barangay civilian volunteers organization, peacekeeping and public safety officers and non-government organization kabilang ang SMPII. Nagkaroon ng lecture patungkol sa crime prevention at tinalakay rin ang duties and responsibilities ng mga accredited NGOs upang mas magampanan din nila ang kanilang tungkulin bilang tagabantay ng kaayusan at kapayapaan sa mga barangay
Sumailalim rin sila sa handcuffing techniques. Tuloy-tuloy naman ang pagtutulungan ng PNP at mga opisyal ng barangay upang makamit ang maayos at maunlad na bagong Pilipinas. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Calaboso ang nakatalang top 9 most wanted person ng Mabinay PNP dahil sa kasong homicide sa Barangay Poblasyon, Mabinay, Negros Oriental. Ang matagumpay na operasyon na ito ay nagpapakita ng pagsisikap ng mga otoridad na tugunan ng krimen at tiyakin ang kaligtasan ng publiko. Ang report mula kay Patrolwoman Blessel Kiss Pedoche. Sa kulungan ang bagsak ng suspect na top 9 most wanted person, municipal at provincial level sa kasong homicide matapos maaresto na Mabinay PNP sa Barangay Poblasyon, Mabinay, Negros Oriental, ito lamang makaraan. Kinilala ni Police Major Nelson Bilamoco, Chief of Police ng Mabinay Municipal Police Station, Negros Oriental Police Provincial Office, ang suspect na si Elmer, 28 anyos at residente ng Sitio Ganas, Barangay Kampanunan, Mabinay, Negros Oriental. Bandang alas 9:40 ng umaga nang maaresto ng mga otoridad ang suspect sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong homicide na inisyu ni Judge Rosario Santos Carriaga of RTC Branch 75, Baez City, Negros Oriental na may 120,000 rekomendadong piyansa. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Mabinay MPS ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Walang humpay ang kampanya at operasyon ng ating kapulisan sa Mabinay laban sa lahat ng uri ng kriminalidad. Asahan ninyo na gagawin namin ang lahat ng aming makakaya upang gampanan ang aming tungkulin. Maraming salamat sa inyong pagiging kagapay namin sa pagpapanatili ng kaayusan sa ating komunidad. Patunay lamang na ang kapulisan ng Negros Oriental ay patuloy sa pagpapatupad ng kanilang sinumpaang tungkulin kontra kriminalidad na huliin ang mga nakasala sa batas upang magkaroon ng maunlad na bansa tungo sa isang bagong Pilipinas. Mula dito sa Central Visayas, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Blessel Kiss Pedoche, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Hindi na nakapalagpa ang top 3 provincial most wanted person sa kasong murder at frustrated murder. Matapos itong maaresto sa bisa ng warrant of arrest sa Barangay Linaw, Ormoc City. Nakibalita dyan si Patrolwoman Camberley Flores. Arestado ng mga otoridad ang tinaguriang top 3 provincial most wanted person na may kasong murder at frustrated murder sa Barangay Linaw, Ormoc City. Bandang alas 6:45 ng umaga nang maaresto ang akusado ng mga tauhan ng Tabango Municipal Police Station kasama ang Regional Intelligence Unit 8, Leyte Police Provincial Office, Provincial Intelligence Unit, 121st Special Action Company, 12 Special Action Battalion, PNP SAF at Ormoc City Police Station 4. Ang akusado ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong murder na walang inirekomendang piyansa at kasong frustrated murder na may inirekomendang piyansa ng 200,000 pesos. Dinala ang akusado sa Tabango Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Mula dito sa Police Regional Office 8, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Flores, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Balik kulungan
ng isang lalaking ex-convict matapos itong maaresto ng PNP Highway Patrol Group dahil sa pagkakasangkot nito sa sunod-sunod na nakawan ng motorsiklo sa Negros Oriental. Ang ulat mula kay Patrolwoman Janine Kale Sorong. Matapos makatanggap ng mga reklamo tungkol sa mga nawawalang motorsiklo sa Dumaguete City, Negros Oriental, agad na nagsagawa ng follow-up operation ng mga tauhan ng Regional Highway Patrol Unit 7 sa lugar na kung saan nakarecover sila ng 2 motorsiklo, isang Honda Wave at isang Honda Click, at agad naman itong dinala sa Provincial Highway Patrol Team, Negros Oriental para sa investigasyon at sasailalim ito sa macro-etching. Naaresto naman ang isang suspect na si alias Kulot, 18 taong gulang. Ang mga motorsiklo ay nabibilang sa mga stolen while park unattended o SWAPO, na kung saan ito ang ginagawang modus ng nasabing suspect at tinatangay nito ang mga motorsiklo habang nakapark ang mga ito at walang nakakapansin sa kanya. Ito naman ang pahayag ni Police Executive Master Sergeant Aurelio Loren Bodo tungkol sa pagkakaaresto sa nasabing suspect. Noong nakaraang buwan po ng July, nagkaroon po ng sunod-sunod na nakawan ng motorsiklo sa Negros Oriental. Una pong nawala ay yung isang Honda Wave noong July 22, 2024, isang Honda Click noong July 2025 sa Barangay Baumpandan, Dumaguete City, and noong July 29 po dito po sa Dumaguete City ulit. So after po niyan, nag-conduct po tayo ng series of follow-up operation and thorough investigation sa mga kasong ito, intel information gathering, na pag-alaman po natin na ang suspect po dito ay isang dati na po nating nahuli. Subalit nung panahon na yon, siya po ay isang minor pa. Prepare na po natin ngayon ang pagsasampa ng kaukulang reklamo for violation of RA 10883 before the Provincial and City Prosecutor's Office. Ang suspect ay pansamantalang nasa kustudiya ng Provincial Highway Patrol Team Custodial Facility habang inihahanda ang naangkop na kaso para rito. Paalala sa mga kababayan natin na maging alerto at huwag magpakampante sa seguridad ng ating mga sasakyan o motorsiklo. Mainam na masigurado nating meron itong protective security alarm na siyang magsisilbing proteksyon sa pagkakanakaw nito. Sa ating po mga kababayan, kami po inanawagan na sana po makipag-cooperate po kayo sa Highway Patrol Group na handang umalalay at tumulong sa inyo. Atin pong tandaan na sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At para sa iba pang balitang dala ng serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming YouTube channel at Facebook page na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampinyo sa kalsada at sa pamumuno ng aming butihing direktor na si Police Brigadier General J.R. Comigan. Ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Janine Kale M. Sorongon, para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Nakumpiska ang mahigit 3 milyong pisong halaga ng shabu mula sa 2 high-value individuals sa ikinasang buy-bust operation sa Zamboanga. Ito ay bahagi ng patuloy na kampanya ng pambansang pulisya, katuwang ang ibang ahensya ng pamahalaan laban sa mga high-value targets at mga sindikato ng droga na naglalayong masugpo ang problema ng iligal na droga sa ating bansa. Narito ang detalye mula kay Patrolwoman Joyce Franco. Ang tinatayang 3,400,000 halaga ng shabu sa 2 high-value individuals sa isinagawang buy-bust operation ng PDEA 9 kasama ang Margo sa Tubig Municipal Police Station at 2nd Zamboanga del Sur Provincial Mobile Force Company sa Puroknara, Barangay Lumbog, Margo sa Tubig, Zamboanga del Sur. Bandang alas 6 ng gabi, nito lamang ika-25 ng Agosto taong kasalukuyan, kinilala ni Police Brigadier General Bowen Joey M. Masauding, Regional Director ng Pro-9, ang mga naarestong suspect na si alias Ating, 42 anyos, babae, may asawa, at alias J, 20 anyos, walang asawa, isang bao-bao driver, parehong residente ng Purok Santan, Barangay Poblasyon, Margo sa Tubig, Zamboanga del Sur. Sa operasyon, nasamsam mula sa mga suspect ang 5 nut-tie transparent plastic box ng shabu na may standard drug price na 3,400,000
milyon pesos at iba't ibang drug paraphernalia. Naging matagumpay ang operasyon sa pinagsanib na pwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency 9, Margos sa Tubig Municipal Police Station at 2nd Zamboanga del Sur Provincial Mobile Force Company. Patuloy ang PNP Zamboanga katuwang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pagpapaigting ng laban kontra iligal na droga upang mapanatili ang kaayusan ng bansa tungo sa isang ligtas na bagong Pilipinas. Mula dito sa Zamboanga Peninsula, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Joyce Franco, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Franco. 6 na miyembro ng PNP ang sugatan matapos dumugin ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa isinagawang peaceful rally sa Davao City. Ang balita mula kay Patrolwoman Shayna May Ilagan. Ang na pulis na kabilang sa pwersa na patuloy na naghain ng warrant of arrest sa kampo ni Pastor Apollo Kibuloy sa KOJC compound nito lamang madaling araw ng Agosto 26 taong kasalukuyan. Nagsagawa ng biglaang rally ang mga miyembro ng KOJC gabi pa lamang ng Agosto 25 kung kaya naman ay agad na umaksyon ng Civil Disturbance Management o CDM dahilan upang magtamo ang 6 na pulis ng sugat at pasa mula sa iba't ibang parte ng katawan habang isa naman sa kanila ay napilay. Ang mga nasabing pulis ay agad na itinakbo sa Camp Sergeant Quintin Merecido upang bigyan ng atensyong medikal. Gayunpaman, sa kabila nito, patuloy pa rin ang puwersa ng kapulisan sa pagpapatupad ng maximum tolerance alinsunod sa paalala ni Regional Director Police Brigadier General Nicolas Tor III upang mapayapang masagawa ang operasyon. Mula dito sa Kingdom of Jesus Christ, Buhangin, Davao City, ako ang PNN Correspondent Patrolwoman Shayna May Ilagan, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Ilagan. Sa patuloy na pagpapaigting ng kampanya ng pulisya kontra iligal na droga, 400,000 pisong halaga ng shabu ang nakumpiska mula sa isang high-value individual sa ikinasang bypass operation sa Lanao del Sur. Patrolwoman Judy Ann Alibo sa ulat. Nakumpiska ang tinatayang 408,000 pesos halaga ng shabu habang arestado naman ang high-value individual sa ikinasang bypass operation sa Barangay East Kilikili, Wao, Lanao del Sur nito lamang ika-22 ng Agosto taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Colonel Jeron Orville P. Panganiban, Chief ng PNP Drug Enforcement Group, Special Operation Unit 15, ang suspect na si alias Jubari, 52 anyos, magsasaka na residente ng naturang lugar. Bandang alas 12:05 ng hapon ng nasabing petsa, nang ikasaang bypass operation ng mga otoridad ng PNP DEG SOU 15, katuwang ang Wao Municipal Police Station, 3rd Platoon 1st Provincial Mobile Force Company, Regional Drug Enforcement Unit, Philippine Drug Enforcement Agency BARM na may koordinasyon sa Integrity Monitoring and Enforcement Group at Regional Intelligence Unit na nagresulta sa pagkakaaresto sa suspect. Nakumpiska mula sa suspect ang 3 heat-sealed transparent plastic sachet na pinaghihinila ang shabu na may timbang na 60 gramo na tinatayang nagkakalagang 408,000 pesos, isang 1,000 peso bill bilang bypass money at isang unit ng keypad cellphone. Ang mga nakumpiskang ebidensya ay nasa pangangalaga ng PNP DEG SOU 15, samantala ang narestong suspect ay nasa kustodiya ng WAO MPS para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Patunay lamang na ang pambansang pulisya katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno ay patuloy sa pagpapatupad ng kanilang sinumpaang tungkulin kontra kriminalidad na naaayon sa mga programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaroon ng maunlad na bansa para sa sambayanang Pilipino tungo sa isang bagong Pilipinas. Mula rito sa reyon ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Judy Ann Alibo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago po tayo magtapos, nais po naming pasalamatan ang lahat ng sumusubaybay sa ating programang Police News Network at patuloy po nating itong suportahan pati na ang Police News Express. At syempre taus-puso rin po kaming nagpapasalamat sa aking partner ngayon na si Miss Luis Hussein Alba Lopez. Ayan, maraming salamat po ma'am. Baka po may mga nais kayong batiin o pasalamatan. Maraming salamat, Sir Regan.
Nais ko lamang batiin at pasalamatan ang lahat ng manonood ng Police News Network. Naway hindi kayo manawang magsuporta sa amin para patuloy kaming maghatid ng balitang pulis. Ayan, gusto ko rin pong batiin syempre ang aming direktor na si PB Gen Christopher N. Abrahano at lahat ng miyembro ng PNP AV SEG para sa nalalapit naming anibersaryo. At sa ating mga ka-PNN, please support the Office of the Chief PNP Facebook page at FB pages ng PKG Tagapag-Ugnay, Police News Network at Police News Network YouTube channel. I-follow, i-like, and subscribe upang maging updated kayo sa mga accomplishments ng pambansang pulisya. Pinapasalamatan at binabati ko din po si Chief PNP Police General Romel Francisco Marbil, Police Brigadier General Roderick Augustus Alba, Director ng Police Community Relations, PKG Command Group na pinamumunuan ni Police Brigadier General Restituto Arcangel, Police Colonel Marvin Joe Saro, Police Colonel Joel Serrano, sa lahat ng personnel ng Police Community Affairs and Development Group at sa lahat ng magigiting na pulis sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong serbisyo para sa isang ligtas na pamayanan. Sa ngalan ng 232,000 strong members ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP Police General Romel Francisco Marbil at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. Dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Patrolman Regan Robles mula sa PNP Aviation Security Group. At Luis Jose Alba Lopez, ang inyong Mrs. Asia Pacific All Nations 2022, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.